Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, mula 1:05 na sa hapon. Kilala ta ba na mga bata naton? Bahang panta ba na ang mga pamatanon? Din bala panulo ang ginagabing paglaom sa nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sa nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sininga estasyon, Radyo Pilipinas, Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Sudagkag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Gingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong hapon good afternoon sa inyong tanan. Wagan welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sa programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is January 9, 2026. Ito na mga biyan ang labing kamikaduha sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sa Enero tuig 2026. Sa kinandang mga kapidinyo tuntub alam 1:55 sa bunga hapon, ako ang inyong alagad, JP Harvas. Maayad-ayad din hapon sa tanan ng mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo, especially sa ating mga supig gikan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, kag suluman sa ating mga kulturan sa Negros Occidental. Ginatami kumasi sa kamayad-ayad-ada, akong mayad-ayad-adlaw ang ating mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Paragapod sa ating mga pagpakalagan online. Ang programa Youth Connect mabatang live sa 585 kHz sa Lisuan sa inyong radyo. Sumuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan kaangay sa mga pinalit ng episode sa atong sininga pagpakalagan. Ang po natin sa atong episode subong iyang hapon ang isa sa 5,594 ka bag-ong abogado sang pungsod Pilipinas. Isa ka 26 anyos nga Certified Public Accountant o kung CPA ikan sa banwa sang istansya, subong isa ka CPA lawyer na. Ibalo natin kag kilalahon ang istorya ni katropang Novel Joy Ambito. Paano bala ang iya sining nga pagatubang sa bar examinations? Kagano ang iya sining nga nabatsagaan matapos na ibaluan na matapos ang pila ka tuig na pula bugtaw sa pag-eskwela at pagtuon sa dali. Isa na siya ka-abogado sa pungsod Pilipinas. Ibalaon naman ang mga strategiya na iya naging patuman para maangkon ang iningat na dalagan. Ang iya mensahe sa mga pamatanon nagsiban pa ng mga kabataan, handuman nga maging isa ka mananabang sang atong pungsod.
Para kay sino bala ang ining nagkadalagan? Kag sino bala ang iya inspirasyon sa pagpadayon sa law school? Ina ang pila sa madamo nga panamungkutanon na aton paghatagan sabat sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Bantay mga bera, sa naginamang madugay ang aton nga bisita of the week sa pagpalagad sa ang programa Youth Connect sa ika-napulo na sunod na tuwid. Ang istorya ni katropang Novel Joy Ambito. Magdagi na congratulate naman ang 5,593 kaiban pa nga mga bag-o nga mananabang sa ang punsod Pilipinas, especially ang mga graduates gikan sa mga universidad sa Western Visayas. Dari sa siyudad sa Iloilo, siyempre we have the University of San Agustin, West Visayas State University na 100% ang passing rate. Ang Central Philippine University na 100% man ang fresh graduates. Ang University of the Philippines, Iloilo. Siyempre, ang mga graduates sa Colegio de la Purísima Concepcion. San Aklan Catholic College. Pagkag sa bahay sa Negros Occidental, mga graduates sa University of St. Lasal at University of Negros Occidental, Recoletos. Congratulations kids sa ating sining mga mananabang dahil sa mga graduates ang ibang universidad outside Western Visayas and Negros Occidental pero tumandok sa Iloilo kung sa Western Visayas. Congratulations good sa inyong atanan. Kita na pagpanugayin mamabiyan sa atong pagpanumbalik. Mangin ko po na nato ng atong bisita of the week. Ang istorya ng katropang Novel Joy Ambito atong hibalood pagkatapos lamang sa pila kapahanundo. Prastasyon 2026 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Hi, my name is JM. I'm originally from the province of Capiz, from municipality of Tao. I have a lot of wishes in life, not just for myself, for my family, and for the people around me. I wish for everyone's good health, for God as well to grant me strength in my family to surmount all of the challenges that we may encounter in life, wisdom in every decisions that I will be making, and of course, the courage and determination as well to continue surviving life's challenges. For the sacrifices, I am willing to sacrifice my vices. Yung bisyo ko po, sa pag-inom, yun lang po. Good morning. I am Rema Chica Chite. I am from Bingawan, Iloilo. Siguro yung wish ko kay Lord, or not wish, but prayer ko kay Lord is for my family. Good health para sa family. And syempre, career. If ever na meron akong kayang i-sacrifice, siguro yung love life. Kasi syempre, pinaka ko sa ngayon is family and then syempre career. Yun lang. Magandang umaga, sir. Ako si Jess Di Banderas, 19 years old, taking Bachelor of Science in Biology here at Iloilo Science Technology University. Siguro kung may isa kong kahilingan sa Panginoon, ito ay yung mapapa yung buhay na aking ina. You know, I was just 11 years old when my father passed away. And yung mga magulang ko talaga nagsisilbing inspirasyon kung bakit kailangan maging matagumpay pagtapos pa ng pag-aaral. At kung sa sacrifices naman, handa akong isakripisyo lahat yung time, yung effort, and all, para lang maging masagumpay sa buhay. Salamat. Ako si Jamon Coach Cabaya. Ako ay naninirahan sa Barangay Abacasa ng Iloilo. At ang kahilingan ko lang siguro sa Panginoon ay bigyan ako ng lakas at tapang upang harapin ang aking mga problema. At ang willing ko siguro sa na isakripisyo para makamit itong hinihiling ko ay ang aking mga time balances sa hobbies and things na di naman masyadong dapat pagtuunan ng oras. Para sa Radyo Pilipinas, alauna 15 na sa hapon. You Connect.
Bisayan sa nasuligo na kayo na mga kapodaton sa atong pagpangalagad sa bunga hapon ang isa sa bag-o nga mananabang sa pungsod Pilipinas. Isa ka tumandok sa banwa sa istansya 26 anyos nga certified public accountant. Pagsubong, isa na ka-abogada. Ito sa honor na mag-upload sa ating pagpangalagad si Katropang Nobel Joy Ambito. Katropang Novi, maayong hapon and welcome sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Katropang GP, maayong hapon gid, maayong hapon sa tanan nga pamati subong. Attorney Novi, foremost, congratulations sa imong kadalagaan bilang isa sa masobra 5,500 ka bag-ong abogado sa pungsod Pilipinas. Madamot gid nga salamat. Ayun, Katropang Novi, for those nga first time mabatian ang imo suli nga pangalan at the same time first time man nga makita ang imo itsura. Sino ba si Katropang Nobel Joy Ambito? Si Nobel Joy Ambito, so I'm a certified public accountant. I passed last 2019 CPA board, and luckily this 2025 last bar exam, naupod ako sa isa sa mga nakapasa na gin-announce lang sa January 7. Ayun, let's talk about the big day, ang January 7, kung sa din ginpagawa na sa Korte Suprema ang ginahulat-hulat ng listahan sa mga bago nga mananabang sa pungsod. Katropang Novi, what was your reaction? Kung ano ang imong ginaubra sa ginpagawa sa Korte Suprema ang resulta sa bar exams? Actually, 2 to 3 days before bar exam result, anxious gid ako, hindi ako makatulog, gabala ako sa mga friends ko kag sa partner ko, ginakulbaan gid ako, hindi gid ako katulog, although ako yung work is night shift kag I am lack of sleep gid ya. Then the night before sa results, nakatulog ako kag though I was calm, like kalma gid ako nga heart pagbugtaw. So ang feeling ko ano naman pasar ko siguro mo kay kalma gid siya, like for the past few weeks and months before ang announcement ng January 7, I was anxious gid ya, but the night before I was surprised kay kalma gid ako nga heart kag pagkaaga do kalmado lang nagbangon ko nang himos kag ginhagad ko sa akong father nga ma-road trip ko no kami kay para pampadula kulba kay as much kaya ako gakulbaan lalo pag iba ko niya parents, especially ako na father. So nagkadto kami sa LTO, nag-road trip gid kami. Then ang habal ko lang gusto ko ma-wait sa results sa balay namin which is here sa istansya. Then around 1 p.m. We are waiting na. Then ang mama ko ako nga upod gid pag-release ka results. Then ang akong papa ginakulbaan gid siya. So ang iya ginubra is gid pinanilig na siya sa bilog nga balay gid. Like hindi na gusto maglantaw sa live stream kay nakulbaan gid siya. Then minutes, I think few minutes before sang release na ang roles ang nakapasar, ang papa ko naglakat pa siya kay nakulbaan siya. So ang upod ko lang gid sa ako niya mom. Then pagka-release ng results, very very syempre kulbaan gid kag gasulod na sa utong mo what if wala imo name, anong matabo, what's the next plan. Then as the ano na ang role, damo mo AL. So since I am AM, I'm dito, gamay lang AM. So pagkita ko kanin ko, gabi gid ang hibig kay kag thankful gid kay kumbaga doon nabunutan tinik na bala kakulba tanan nga pressure tanan nga anxiety though worth it gid siya in the end kasi nakita mo ng name mo nga na sa role of passers. Ayun, your experience kumbaga was a total opposite sa kadamaan sa mga hulat sa bar exam results. Kaya usually kalmado sa umpisa, pero sa mga nagapalapit nga, grabe ang kulba. On your part, medyo anxious ka before, but minutes or
hours before the actual results, naging kalmado pa ang imo siniya nga nadughan. Kato pa nga Novi, did you expect nga mangin isa sa mga hingadlan nga tagpasos o kung na nakapasar sa siniya nga examination? Actually, not really. Kay katropang GP, siguro this tao, klase isang tao. So, hindi ako ma-assess mo sa imo kaugalingon, pero ako, mas gusto ko nga makita gid may pruweba. Hindi ako gusto nga, na wala gid ko ga expectar nga madala ko sa listahan, pero I am hoping kag praying gid kay balaan ko gin dugot pawis ko gid na nga ako gin sa law school at sa bar exam, pero hindi ko gid nga expect ako, though I have a slim chance nga ginambal nga pasar ako, pero gusto ko makita gid siya personally nga ara akong pangalan sa listahan. Katrubang Novi, well, we understand, no, mataas po ang passing rate, no, almost 50%, pero 50% man ang wala nakapasar. On your part, kamusta ang bar examinations? The bar exams ng 2025, it was challenging. It was challenging for me. Kay based sa syllabus, no, usually broad, so wala ka kabalo kung anong ipagawa. So, all you need to do is tunan lang tanan sa syllabus, as long as nga matunan mo siya tanan, wala kami mamiss kay base ang mamiss mo. Amo ba tong pagwaon nila nga exam. So, challenging siya for me, kay I need to dapat matandaan mo gitan mo itunan mo. So, hindi ko ginapakot kung anong magwa or ano man tong gin-release nila nga questions, kung ano siya nga topic. So, challenging siya for me ang previous 2025 na bar exams, katapang JP. Ayun, Katrubang Novi, ano naman ang emotioning winning strategy kayo na mention mo na as much as possible yung cover mo tanan ngayara sa syllabus, pero aside from that, ano pa din ang imo nga estratehiya para masigurado na maangkon ang kadalagan sa sining nga pasinawan? Ang winning strategy siguro nga ginamit ko this sa previous na bar exam is that yung ubra ko man sa CPA board exams, which is dapat during review for the bar or board exam, dapat second look ko no siya katopang GP. I mean, hindi dapat nga bago ko pa lang siya mabalaan or bago ko pa lang siya maintindihan. So, ang inobra ko during law school, gin-strengthen ko gid ang ako nga foundation, same sa ginobra ko sa last nga CPA board exam, para at least kung mag-review na, for the review na lang gid siya like i-add-on mo siya sa mga nabalaan mo na. So, amo nang akong feel ko nga gin-strategize cause I am a working student katopang JP. So, I need to strategize anong akon nga ubrahon during bar review, since ang akon man nga leave sa work ko 2 weeks lang gid mo. So like 2 weeks before bar lang ako katropang JP naka-leave. So very short siya. So after release ang amon nga sa law school, after release ang compre, start na ako prepare kag strengthen ko gid ako ng foundation para sa bar review proper. Amo gid nang makabulig sa akon katropang JP. Ayun, Katropang Novi, sa na-mention mo na kaina, wala kasi manang imo sa ning leave of absence, no, sa imo sa niyang trabaho. Kamusta ang imo nga nanging preparasyon sa before bar? Ano ka budlay naman ang imo sa ning journey? Kuti limitado na ang oras nga nahatag sa imo nga lubos nga makatuon gid sa mga tulunan for the pasinawan. Bali, katropang JP, since working student ako, go-work ako sa accounting firm kung gabi, so night shift worker ako. So, ang ginaubra ko na usually is during weekdays, kung kada aga, like after lunch break, after ko na tapos work, or diyan ako gatoon, kag every weekend, supposed to be Sunday is a rest day, hindi dapat para ma-refresh kag ma-strengthen, ma-refresh kag makapakalma ka sa imo nga
kakapoy bilog niya si Manda sa pagtuon. Pero ako na usually ginaubra is after church or after gatoon ako nagyapon ng katropang JP. So, kumbaga, proper time management lang gid ang akong ginobra kay makapoy mag-ubra kung gabi pero kinanglan kay may gusto ka nga handom nga abuton kung sa kung aga bala kung so amo na nga ako niya ginobra kag since 2 weeks lang to gani nga akong leave kinanglan as much as I can dapat damo na ako nga matun-an before sang ako niya leave mo. So, gabi, wala lang gwa sa balay, or like, kung may times ba, magwa man, ma-refresh. Pero as much as I can, gatoon, gid ako, timer ako kung pila nga ako niya hours na maubray sa makamit isa kadlaw bala. So, amo na siya nga ako niya, proper time management lang gid. Ayun, bakas ka disiplina gid ang puhunan o kung nagyabod ni Katropang Movie para malabot ang kadalagan sa siniyang ginakabig isa sa mga pinakamabudlay na licensure examination sa bugos na Pilipinas. Katropang Movie, let's go back to the reason why you started the journey sa pagka-abogada. Ano ba lang ang inspirasyon ni Katropang Movie sa pagkuha o kung pagsulod sa law school? Ang first inspiration ko gid naman nag-law school ko is my family pang JP. So ang story time sinidabis ang akong pag-enroll sa law school is that after passing the CPA boards on 2019 katapang JP offer nagmanggot man ako niya parents ako ni family kung ma-proceed ba ako sa law daw kung kay gambal nga ang CPA ko no ng pathway na siya kung or like though isa siya ka good nga pilo course ko no mo na yung ginahambal pero that time hindi ako kay hambal ko ang akong rating sa CPA board exam ang mubo ko is ang law is ang law so ang hambal ko is hindi ako danay so hambal ko mo-work ako kay nakapoy ako katuon sang CPA after sang working na do I think mga almost 2 years dira ako naka-decide na mag-law school ako. Nga doon nagtawag ako, ako sa Manila, nagtawag ako sa father ko, sa parents ko nga ma-proceed ako law this upcoming year which is 2021. Then happy gid sila kay ang ilagin do gusto para sa akon. Finally na-realize ko nga ay nang okay na niya ma-proceed na ako sa law. Then ang inspiration ko gid siguro is akon family gid sa katropang JP wala na sang iban kay sa family namon I think ako first na lawyer sa amon nga family so it was a big deal for them nga nag-law school ako so miskan first year pa lang super proud na gid na sila nga amo nang nga nag-law school ako. So, ang gina family kid siguro ating katapang JP. So, Novi, mention man kayo na you are working while preparing for the bar examinations. Clarify ko lang, when you started sa sunod na pag-eskwela sa University of San Agustin, working student ka na kadaan? Yes, go-work na ko sa isa ka accounting firm diri sa Philippines, which is sa Manila, siya gani. So, sa nag-first year ako sa law school, dito pa ako sa Manila, since we are online. So, online, so kada hapon after work, kadto ako sa coffee shop sa dalom sa office namin, na-attend sang klase, then balik na naman. But, nag-change ako work sang nag-require na ang San Agustin nga mag face-to-face classes na kami katropang JP kaya hindi na gid siya kaya na mag flight balik Manila to Iloilo so give up ko ako Manila work then nangita ako sang work from home work which is luckily nag-work ako sa US accounting firm. So kumbaga the entire journey mo sa law school until the bar working kagid niya. Oo, working din ako
katropang JP kay I need to sustain ang ako niya panggasto sa law school since apat kami ka mag-utod kag ang akon kag ang kinahanglan man daan sa akong parents niya bayaran tuition kag mga allowances sa mangod ko, so hindi ko na gusto nga magdugang pa sa ila na palaisipon bala sa mga balayran. So tanan nga like gin-finance ko gid akong self-entire law school as to the tuition and everything. Katopang JP bali ang work ko gid ang nag fully paid sa akon nga finances sa law school up until the bar exam. Amo na nga daw nabudlayan gid ako nag-file for leave kay wala kami study leave sa US accounting firm mo, so kinanglan gamiton ko yapon ng leave credits which is wala pang 2 weeks nga ang kaya kay nagamit ko ng iban sa February sa kompre namin sa San Agustin. So ang nabilihan amo na lang gid nga ako naging gamit which is ang 2 weeks ko nga leave. Sa katamis ng dumon sang imo sining kadalagan kasi ikaw man mismo ang nagpa-eskwela sang imo sining kaugalingon the entire law school and even up to the bar. Katulad mo para sa paghangop o kung na maintindihan pagin sa aton sining mga kauturan kung ano ka ba ang imo sining kabuo bilang isa ka working student. Can you share with us ang imo sining daily life bilang isa ka working student? So kay ato ko pang JP kay ga-work ako every 10 p.m. to 6 a.m. ako nga work katopang JP since ako isa ako sa senior auditor sa isa ka US accounting firm. Nabudlay gid sa i-manage kay ang responsibilities mo sa work mo ng dako man tapos mas kapoy kay syempre gabi ka maobra mo hindi siya nga kung aga. So every time kung gabi pag 6 a.m. di tapos na ako na work, matulog ako na ng kadali, kinala ko man mag-recharge. Then after lunch, usually, ako na nga routine is either makadto ko sa kapiyan or mapalibrary. Kaya kinala ko na magtuon para sa ako niya 5:30 p.m. na klase. So sa 5:30 p.m. na klase, ng up until 8:30 p.m. pa na yung usually na buwi. So after 8:30 p.m. mo, ginala mo naman mag-prepare para sa work. So for the past 4 years, up until sa bar exam at pang JP, amo lang ako nga routine, amo lang ako nga ginobra gid nga strategy kag time management nga ginsunod ko gid up until sang bar exams. So ang hindi siya madali katopang JP, pero ang ako lang gid ginapray sa Ginoo nga tani hindi ako magmasakit kay kung kabudlay magmasakit nga ara nga the law school ikaw kay damo-damo ka gid ma-miss. So ang skin ang ako work ga require night shift ako. Wala ako gid ginapag check up gid ako regular check up, vitamins and all kay ang health is wealth gid sa katopang JP lalo na kung gaabot ka sa isa mo kahandom balahaw which is ga-require nga i-balance mo ang imong pagiging working kapag pagiging law student. So amo gid na siguro nga ako nga na-experience katopang JP kag hindi siya madali pero mahambal ko nga sa ulihi worth it gid siya gyapon niya. Grabe no ang iba no madamo sa mga working student man nga nagakuha sa abogasiya pero ang kadamaan sa mga iniya working student pero ang ilang trabaho is during daytime. Then after work magapadulong sa eskwelahan. Ang imo iyang story is different from them, no? Imo iya imbis nga tulog na ang tanan, ikaw iya gasugod ka parang iya sa trabaho. So grabe, hindi basta-basta gani ang imo sa niya nga istorya katupang Nobi. Storya niya sang kabata sa kung paghimaka sa imo sa nga istorya na ang imo sa journey sa law school. Katupang Nobi kakapoy kung aton nga balikan ang imo sa iyang istorya, mapil ko ang kakapoy, mapil ko ang kabugat. May mga tion man bala nga
naglabo sa punto nga yung panumdum ng katrabang nobi nga di na lang magpadayon o kung maguntat na lang sa siningan doon. Actually, katropang JP, sa first year pa lang ako sa law school, since gani ako sa Manila go-work, kag, may online, tapos mayroon man akong exam kinalan personally, mga kadto kag di sa Iloilo. So, may mga times that time, kay go-work ako sa accounting firm, so bala man na sa mga kadabaan sa CPA, nga kung ano ginatawag na busy season, which is busy-busy, gid siya katropang JP, kay filing inaasang mga income tax return, mga sina. Since go-work ako dito, ng gambal, lagid ko yan, hindi ko lagid kaya times nga, hindi na ko tuon, may times nga, few hours before lang sa klase ako, yung preparation, kaya hindi ko na kaya ma-insert sa work, kay go-work kami overtime man, katropang JP dito, basta busy season, gambal, lagid ko to nga, though hindi na ako, mag-give up na ako sa first year. Then, ang hambal ko lang to, nag-abot naman first nga prelim examination sa first year kami. Ang first ko gid nga long exam magin ko ang prelim, hambal ko na kung mabagsak ako sa subject na to, mag-give up na lang ako katropang JP. Kaya ba ko kasi sign na to ni Lord nga hindi, nga kumbaga do, nga tama danay, do hindi lang danay subong, na. Then, surprisingly, sang gwa sang result, na taas ako nga score. So, hambal ko, ang gito siguro, ang feel ko ang sign ni Lord, nga i-continue ko lang siya, nga hindi ako mag-give up despite of anything. That's why, dito na ako nag-decide nga i-give up na lang ako nga Manila job, katropang JP. So, instead nga lang school, kung ako nga i-give up, kay nangayo ka signs kay Lord, ang ginhatag niya is, amo sa to, so ang give up ko is ang Manila job para maging, din ako mabalik na ako sa Iloilo para mag-continue sa ako nga law school. Ayun, so imbes nga ang law school ang mag-adjust, it's the work na nag-adjust, galing, no? Oo, ang katropang JP. Kung yung Robin na-mention ko na ang tuhoy sa ginakabig best pulo ang inyong na kurso, no, ang accountancy. Kamusta mo sa inyong law school journey? Ano siya kabudlay? Ano siya kalayo? Kung parasan nagdoon ikaw sa kurso gabi sa accountancy? Ang difference siguro nila kay isang accountancy ako, katapang JP, full-time student ako. So, ang ako, lagi dyan panungdungon is magtuon. Amo lang gid na ang kinalain niya sining nga law school, kaya man may responsibility ako, katapang JP, may ara ko nga, kinalan ko, mabayaran ako ng tuition, may mga pressure ka, responsibilities nga need isipon, kailangan mo magbayad sa mga bills as adulting kita, kag syempre ang imo nga mga future investment man katropang JP. So, ang kinalain nila siguro is kung sa CPA board ang panagdungon mo lagi guys, pasaron, so need mo magtuon-tuon, wala ka na iba na panagdungon, kaya may allowance ka man, may hara ka man wala ka man iba niya balayran, imo lang kapi, imo lang dabi. Sa law school, yun damo gid ya katropang JP. So, kumbaga ang weight nila nga duwa is lain lang gid, kaya syempre hindi man ako ya full time sa nag-law school ako ya, ang ako niya damo gid ako sang responsibilities nga carry on during the entire journey sang law school. So, pero wala ko gid kalimutan nga magtuon gyapon despite of that katropang JP, kay gapatigid ako ya sa sambal nga hard work will never betray you. So, ang bugid na yakot yung kadumantra sa entire ko nga law school journey. Ayun, hard work will never betray you. Kabay magtatagay na sa atin suning nga mga katropa ha, nga nagpamati subong kag nagapanumdom paano ba lamang isa ka mandinalagon nga pamatanon. So kimakas ang liabi sa atin suning nga pamiswag. Katrobang Novi, you mentioned the word pressure kayo na.
bilang isa ka magna cum laude na nag-graduate ikaw sa kurso na BS Accountancy sa Central Philippine University, and you also finished as one of the top notchers in using a comprehensive examination sa University of San Agustin College of Law. Nakabatsag ka may pressure na dapat mapasara mo ang ining bar exam in one take? Actually, yes ka pa on JP, aragid na yung pressure. Wala gid ko expect anything during sa law school ko, like I will be mag-top notcher ako sa compre, kay ang average student mo nang ako kapit ang JP mo nga syempre go work ang ako lang gid na every exam makapasar ako on time, wala ako sang subject nga i-retake. Ang kumbaga do day to day living kag small wins na gid ako yang ginaobra sa law school katropang JP, kay as mentioned damo gani ako sa responsibilities man like sa work, sa family, sa finances, damo ako responsibilities. So ako na mantra that day is mantra sa law school is dapat ma-celebrate lang ko small wins, which is kung makapasar ako sa mga exams, happy lagi ko na yung katropang JP. I never expected anything gidya during law school, especially sa compre. So I was surprised gid nga isa ako sa naging compre top notchers. But during bar review, this part na may pressure gid ya. Kay ang imo name hindi ka na magiging kumbaga average student, kay ara na imo name babi na lista sa complete top notcher. So most probably it mag results gina isa ka gina sa gina-check or isa ka gid sa ano. So ka feel gid pressure katopang GPA, ara gid pressure, pero I think it's a good pressure on my end katapang JP, kay do gina-motivate ako nga dapat isahon ko lang ni ka-take ang bar, kay nakaya ko ganing among exam basi ang bar mas kaya ko pagid. So it's a pressure, but it's a good pressure on my end katapang JP. Kadrong Novi, now that you are a few days away from being a full-fledged lawyer, no? Lapit na lang, less than a month, o taking nyo na kung mangingubos ka na ng isa kabugada. Ano na ang mga sunod na plano ni Katropang Novi? Nasunod nga plano, actually ang ako lang is gusto ko lang magbawi na yung oras sa akong family katropang JP, since ang entire 4 years ko sa law school sa city ako ga stay. So kag-work ako, so ako na Sundays, weekends hindi ako makakadpuli diri sa istansya sa family ko, maka-spend time sa ako mga mangod katapang JP, kaya ako mga mangod work sila. So ako siguro next plan siguro kay ang work ko ara man gyapon siya katapang JP, okay pa man ako ng work, and they are happy nga man nakapasar man ako sa sini. So ako lagi siguro na plan this time is ma-spend time sa akong family, mabalik na siguro sa mga oras nga na miss ko, kaya I have so many absences about family occasion katapang JP. So after that we will not know anong mga opportunities na mag-abot. So wala na dani siguro ako niya plan katapang JP this kayo. Ayun, This year. bawi muna, no? Bawi anay sa mga na-miss nga mga occasions, na-miss nga celebration, because ang baga nila, law school is a jealous mistress, no? Tanan na lang nga mga okasyon, do halos hindi ka pagpatinon kay bangod sa demands sa law school. Kapag pang Novi, kay sino mo binahalad ang ining nga kadalagan? Syempre ang kadalagan nga ni una ko gid nga ginalad syempre sa akong family katropang JP. Sa akong family nga ginaintindi gid ako sa tanan nga bagay katropang JP. Ginalad ko man sa family, ko lang family, ang Bito, ang Ganzon, tapos nalad ko man sa ako niya amigo para sa barko. Gawat kong galantaw siya sa buong, kaya na siya sa barko nga grabe gid ang iya nga
effort sa akon during pre-bar, during bar, kag after bar nga nag-extend gid iya bakasyon tungod sa akon nga bar review journey. Sa family sang ugo ko, nagdinsaludo, damo gid nga salamat. Kag syempre, ginalad ko man ni sa mga aspiring nga gusto gid man bala para ma-inspire man sila katropang JP nga hindi man hadlang kung anong imong sitwasyon sa buhay kung gusto mo gid maging abogado ang hard work hindi gid siya mag-betray sa imo sa uli. Kag lastly ginalad ko man ni ang ini nga victory sa Ginoo katropang JP since I have favorite ng line na balalati ng Ad Maiorem de Gloriam, it is for the greater glory of God. So, everything nga kung ano man nga success ang ano ko subong, it is for the greater glory of God. Katropang JP. So, syempre, sa mga publiko man nga, I will uphold and just i-uphold with justice of serve with integrity sa publiko, katropang JP. Speaking of aspiring those who dream to become a lawyer, katropang Novi, ang imo sini last nga mensahe o kung mabili nga mensahe sa atin sining nga mga katropa nga handuman nga mangin isa ka attorney Novel Joy Ambito, isa ka successful lawyer sa natin sining nga pungsod. Ang ako ng member siguro katropang GP is ilugman sa mantra kung again his hard work will never betray you. Ako isa man lang ako ka simple nga like I'm a small girl kag simple man lang among pangabuhi diri sa istansya nga wala man ako nagadong nga maging abogado ako kag maging CPA lawyer sa subong tion. Ang ako lang siguro is dream high kag as you dream high di pagkalimtan nga kapag dream high dapat i-couple mo nun siya sa inyong hard work which is amo na gani nagabot ako di subong tungod man sa hard work naging obra ko sa pagtuon sa pagiging responsible class ng tao kag proper time management man so sa mga ga-aspire maging lawyers hard work will never betray you as long as balaan mo ang inyong pagbaka-baka is may purpose, balaan mo kung kay sino mo siya gina-offer, kag balaan man sa Ginoo nga you will do good gid ya kag deserve mo man ang inyong path. So amo na siguro ako nga ano katop ang JP is dream high kag as you dream high make sure na you the hard work again because hard work will never betray you kaya katropang JP. Yun, katropang Novi, thank you for inspiring us today sa imo sining journey and for reminding us that hard work will never betray you. Kabay nga ang ining nga mga ginalan ang magatatak sa aton sining nga mga katropa nga perhaps pangduha-duha man subong pero bala nila nga kaya manila labuton basta maghimakasya. Kabay nga ang ining nga mga handom kag mga plano nimo sa kabuhi mangin katumanan pagid soon no kada kabay nga hindi diri magugpat ang mga blessings ni gabubo sa mga makaako sa imo kag sa imo nga pamilya. Katropang Novi Attorney Novel Joy Ambito, Certified Public Accountant, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you katropang JP. Thank you sa tanan. Very good si Attorney Novel Joy Ambito ang aton sining bisita of the week. Isa sa mga bag-o nga mananabang sa pungsod Pilipinas, bugal sang banawasang istansya kag sang bugos nga 5 distrito. Hello na sa atong mga kadistrito sa 5 distrito nga nagpamatisbong sa atong pagpangalaga. Ngayon namin mga diyan ang istorya ni katropang Novel Joy Ambito. Siya sa mga 5,594 kabag-ong abogado sa pungsod Pilipinas na madalalag-on na nakapasar sa 2025 bar examinations. Pagkabay ang sakripisyo, pagtinguha, paghimakas ni katropang Novi
Gino, ga trabaho from 10 to 6. Mga oras nga gapahuway ang tanan sa iya babad sa trabaho. Prior sina, kasi kaumpisa sa ang trabaho, ang iya sining utok, ang iya sining alawas kapiron, mangud maeskwela pa sa abogasiya. Pero ang hard work kinpadyaan sang kadalagan. Matapos ang masobra sa 4 ka tuig nga pagtuon sa liyo. Subong si katropang Nobel J. Ambito, ilang isa ka CPA, hindi isa na ka attorney. Pamatuod, kaangay siya na sininya, that hard work will never betray you. So kabay sa ato ng mga katropa nga nag-atubang man sa kasubong nga mga panghangkat, may mga handom sa kabuhi nga nagaduha-duha kung kaya bala nabuton. Please be reminded of the words nga ginbuyan sa ato ni katropang Novi. As you dream high, hold your hard work. Because hard work will never betray you. Kabay ang iya sining istorya sa edad na 26, isa na ka CPA lawyer, ang serbiman sa iban nga mga pamatanon. Wala sa may ginapili nga edad ang kadalagan. You can start young, kagkayag-kaya gid, basta maghimakas. Kaya madamo din nga salamat sa ating sining mga online listeners na nag-upod sa ating sining pagpakalagad sa mga aga. Kung sa mga hapon, sa pamilya Guanzon, pamilya Ambito, ikan sa Banwa, sa Istansya, kan sa Quinto Distrito, madamo din nga salamat. Pinatama natin si Ma'am Maria Rena Absalon Gonzalado, Ma'am o si Sir Doms Guanzon, si Ma'am Crisa Ganate, si Ma'am Cristel Lariosa, ang proud ma'am ni katropang Novi, si Tita Villa Ambito, si Neng Fred Somes Rangas, Maria Crisa Ambito Benetes, si Sir Alamgir Mateo, si Ma'am Jerica Patricio Elvas, Sir Julius Aquino, at si Tito Manuel Vic Ambito. Sabay tama naman natin si Ma'am Donita Jean Ambito. Dahil sa ibang pagig na nag-upod sa atong mapagpangalagad, si Ma'am Ligaya Guanzon Santiago, madamong gid nga salamat. Aben, wala mo sa oras nga nabilin sa atong sining nga pagpangalagad, gani na ginamang kuto mga atong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Enero 9, 2026. Sa masunod ng edisyon sa Youth Connect, isa naman ka CPA lawyer pagiging ka naman sa University of the Philippines, Iloilo, ang atong sining pag-istoryahan. Kaya sining journey bilang isa ka bag-o nga mananabang sa punsod Pilipinas, ang atong hibaloon sa masunod nga simana. In the meantime, it's time to say goodbye. Sa ngalan na ginaman sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Richard Jones with the hero sa studio, kami si John Magallanes sa transmitter. Mga tropa, see you next week, same time, same station. Ako ang inyong inalaga, JP Hermas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sa Youth Connect, ang inyo nabatian. At danay naman kita sa masunod. You Connect! Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.